Good evening mga ka-ride. Good evening mga ka-ride. Happy weekend po sa ating lahat. Halos isang buwan po tayong hindi nakapag-vlog dahil nabinta yung ating motor. Dahil siyempre sabi nga nila kailangan natin na mag-upgrade. So nagpalit ako ng motor at bininta ko na yung aking Rossi. Since na wala pang tawag nito, ano yun, hinuli? Wala pa tayong wala pang papel yung ating motor, ay hindi mo na natin binahe. I mean, marka bahala lang rin tayo, wala pang lagayan. So bumili tayo ng YTX 125, no? Kasi nga gustong gusto ko talaga siya. At marami na rin ako nakita na naka YTX ngayon. So hindi ako sigurado kung ito yung may ibang version ba. Pagkakalam ko isang version lang ata, no, ng YTX. So sa YTX mga ka-ride, ang ano lang sa kanya, hindi natin malalaman kung marami pang gasolina o wala pa. So ang kailangan sa YTX mga ka-ride, hindi natin malalaman kung marami pang gasolina o wala na, dahil kailangan nating alog-alogin saka malaman kung may laman pa o wala na. Kaya kailangan talagang i-check lagi yung tangke, kasi nga hindi katulad ng iba na malalaman na nakailang bar na, nakadalawang bar na, o kailangan ng paggasolina. Sa YTX kasi wala. So ang good news sa kanya, napakatipid, no? Napakatipid siya sa gasolina. Yung aking 100, inabot siya ng halos 6 na araw eh. Although may nakikita pa, yung inaalog ko siya, may nakikita pa, ibig sabihin may laman pa. Compare yung nakaraan nung kinuha natin to, na talagang gusto kong subukan kung gaano nga siya tipid sa gasolina. So nung pinagasan ko, nung inalag ko muna, wala na siyang laman. Pero nung nagpagas ako ng 100 mga ka-ride, so nung inalag ko yung tangke niya, meron pa. Siguro mga nasa 7 araw yung 100. Although malapit lang naman ako mga ka-ride, so mga nasa siguro mga nasa 5 kilometro lang yung biyahe ko mula sa bahay papunta sa trabaho ko. Pero para sa akin, tipid pa rin talaga siya. Kasi nga 125 siya, compare nung dati kong motor, no, yung Rossi kong motor dati. Although nung umpisa matipid siya, 110cc nga lang yun eh. Pero nung nagtagal, medyo matakaw na siya. Hindi ko alam kung isa din sa nagiging dahilan na naging matakaw na siya, parang 3 bisis ko na kasing naubusan eh, no, natuyuan ng gasolina. So hindi ko alam kung isa din yun sa dahilan kung bakit siya nagiging matakaw na. Kasi nga yung 100 ko nagiging ano na lang, nagiging 2 araw na lang. 2 araw lang inabot niya compare nung una ko siyang biyahe bago pa. Yung 100 ko nasa 4 na araw lang, 4 na araw pa, no, medyo hindi ko sigurado kung yun yung nagiging dahilan kung bakit siya naging matakaw sa gasolina, dahil nga 3 beses ko nang 3 beses na siyang naubusan ng gasolina.
Ito si YTX, goods na goods, no? Kung talagang yung mga mahilig din naman sa mga clutch lang. Kasi ako talaga, nagagandahan ako sa tawag nito, nagagandahan ako sa mga scooter, pero parang bit pa rin talaga yung may may kadina. Hindi kadina. Lalo yung clutch. So para sa akin, goods na goods siya. Pwede siya pang negosyo, no? Pwede siya pang delivery, no? Pwede siya kasi napakatipid niya. Yung 100 pesos nga na umabot siya ng halos 1 linggo, goods na yun. Goods na yun, di ba? Yung abot ng 5 araw, goods na yun eh. So kaya kung gusto niyo talagang matipid na mahilig naman kayo sa mga dekadina, goods na goods si YTX. So yun nga lang ang talagang disadvantage sa kanya, hindi mo malalaman kung may laman pa o wala na yung tangke, no? Pero siyempre kailangan mo na lang i-check. Saka friendly sa budget talaga. Kung ikaw ay hindi mo naman kaya yung tiga 4,000 na gusto mong mag-branded, pwede siya, no? Okay siya, recommended siya. Kasi nga trusted, Yamaha to eh. Talagang pagdating sa tibay, pagdating sa katiperan, so hindi kanya talaga bibiguin, ika nga. Yung bilis din naman niya, kahit kwarta lang siya, hanggang kwarta lang siya, hindi nakakita, mabilis siya. Kaya makipagsabayan, huwag lang sa mga 150, no? 125 lang din. Saka mabilis siya, no? Sa pagdating sa ahunan, talagang hindi ka ipapahiya. Trusted na to eh, si YTX. Kaya para sa akin, goods na goods, no? Kung mahilig kayo sa mga clutch na gusto nyong pang masada, no? Pang mobit, pang joyride o pang service, very good talaga. Tipid na, talagang matibay pa, at talagang friendly sa presyo. Abot kayang halaga, ika nga talaga. Kung ikaw ay naghahanap ng branded na motor na hindi naman gaano kataas yung monthly, talagang okay yung monthly niya. So 2.9 lang monthly niya, may rebate pa ang 200, di 2.7 kilo. Hindi kayo papahiya sa performance. Yan mga ka-ride, no? Hindi ka mapapahiya sa performance, hindi ka rin bibitinin sa gasolina dahil napakatipid siya, no? Goods na goods kung ikaw ay nagbabalak na mag joyride, no? Joyride, angkas, mobit, goods na goods siya. Talagang good performance, maasahan pagdating sa ahunan. At isa pa mga ka-ride, ang nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang apakan, no? Sa back ride. Apakan sa back ride, napakalaki. Talagang komportable yung sasakay, yung mga ka-ride. Dahil talagang maapak niya yung buong paa niya sa likuran. Dahil napakalaki yung kanyang apakan, no? Apakan sa likod. Goods the goods, no? Sa performance, very good. Gas, napakaganda, napakatipid. Katawan ay hindi ka rin bibitinin, no? Hindi ka rin papahiya mga ka-ride. Talagang makipagsabayan din sa mga makipagsabayan din mga ka-ride sa mga tawag nito, makipagsabayan din mga ka-ride, no? Sa mga 125. Sa pagdating naman sa presyo, talagang friendly, abot kayang halaga.
abot kaya sa bulsa talaga. Try natin hataw. Hindi ba na makahataw kasi traffic eh. Talagang para sa akin, goods na good siya, no? Yung mga gustong mag-upgrade na gusto ng liganina 125 tipid sa gasolina, I recommend YTX 125 yung Yamaha mga ka-ride. Talagang makakasahan. Traffic na naman. Mikado yung mga ganyang biglang sulpot eh. Sobrang bilis. Anak ko, mikado talaga. Biglang bilis ka, biglang kanan o kaliwa ka, tapos mayroong rumaragasa na doon sa kanan o sa kaliwa, sa pool ka. Kaya nga siyempre kailangan din nating maging maingat sa kalsada. Kung tayo man ay maingat, meron tayong mga kasabay na hindi maingat, wala rin. So yun na mga ride, no? Recommended talaga si YTX pagdating sa katipiran sa gasolina. Arangkada, pwede, no? Friendly budget, pwede. Talagang pwede. Talagang friendly talaga siya sa budget. Kung kayo po ay hindi masyadong malaki yung budget na mag-upgrade pero branded, I recommend YTX 125 ng Yamaha mga ka-ride. Kilong-kilo talaga, ika nga sabi ni Buddy, kilong-kilo. Hindi ka mababaya, paps. Hindi ka mababaya pagdating sa performance ni Yamaha YTX 125. Yun lang mga ka-ride, mag-ingat-ingat po tayo. Mag-ingat-ingat po tayo sa daan dahil siyempre para maiwasan yung alam mo na, no? Git-gitan, awayan sa gitna ng kalsada, huwag maging singit ng singit, no? Dapat pagbigay, kung gusto mo una, sige, paunahin mga ka-ride, no? Maging friendly tayo, no? Sa gitna ng kalsada sa ating biyahe. Saka yung mga sumisingit, siyempre kailangan natin ng magbabantay. Kailangan nating magtingin, no? Sa kaliwa kanan kung talagang pwede na tayong kumaliwa o kumanan, para maiwasan natin yung talagang hindi magandang pangyayari sa ating biyahe. Okay, maraming salamat. Good evening po tayo sa lahat. Don't forget to like, subscribe, and share mga ka-ride sa ating YouTube video. No other one but the only one, Road Rider. Bye bye.